Bakit itong mga OFWs natin na pinagkakitaan ninyo, walang plus? Tingnan mo, wala man lang toilet seat. So anong gusto mo mangyari? Naka-squat? Senator Raffy Tulfo uminit ang ulo sa kanyang natuklasan sa mga pansamantalang tinutuluyan ng mga OFWs na inihalan tulad pa nito sa tangkal ng baboy. Matapos bulagain ng senador ang mga accommodation sa Metro Manila matapos makatanggap ng samot-saring reklamo mula sa mga itinuturing ng mga bagong bayani na hindi umano maayos ang pagtrato sa kanila. Bukod kasi sa sobrang sikip ng espasyo, dugyot na CR, siksikan pa umano sila sa kwarto na parang mga sardinas at napakainit pa umano ng lugar. Bilang tugon sa mga hinaing ng mga OFWs, binulaga ng senador ang mga akomodasyon ng mga recruitment agency. Dito niya nadiskubre ang kalunos-lunos at nakakaawang kalagayan ng mga itinuturing mga bagong bayani. Nasaksihan niya ang malapreso at hindi makataong pagtrato sa mga OFW na ikinagulat ng mga may-ari, halos hindi makapagsalita, kinabahan at takot na parang nakakita ng multo dahil sa biglaang pagdating ng senador. Grabe. Jesus, Lord, have mercy. Parang ano to, tangkal ng baboy. Sorry Hindi to accommodation para sa mga OFW. Matapos ilantad sa publiko ang nakakaawang nadiskubre ng chairman ng Migrant of Workers Senator Raffy Tulfo, inalmahan ito ng ilang grupo ng mga recruitment agency ng mga OFWs. Ayon sa grupo, ang Department of Migrant Workers lamang daw ang dapat na mag-check sa accommodation, hindi daw ang isang politiko o media. We also believe that inspection for accommodation should be among DMW officials and not to be meddled with politics and media to avoid politicization and exploitation. Narito sabay-sabay po natin panoorin kung paano binulagaan ng senador ang may-ari ng mga akomodasyon ng mga OFW sa Metro Manila na mainit na pinag-uusapan at viral ngayon sa mundo ng social media dahil sa karimarim na kalagayan ng mga itinuturing na mga bagong bayani bago makaalis ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at mahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ito ba yung siya? Yes po. Paliguan. Yes po. Kung paliguan, saan yung shower? Dito lang po, sir. May Hindi pwede. O, tulad nito, tabo-tabo. Bakit tabo-tabo? Dapat may shower. Tingnan mo, wala man lang toilet seat. So, anong gusto mo mangyari? Naka-squat? Ba't yung may toilet seat, ma'am? Dapat yan, mayroong flush. Bukod sa dugyot na CR, hindi rin nakaligtas ang yero na nagsisilbing kisami ng CR. Napansin ni Senator Raffy Tulfo na butas-butas na ito na talagang masabi mo na hindi talaga maayos ang pagtrato dito sa ating mga kababayan. Sa galit ng senador, binulyawan nito ang may-ari ng accommodation. Bahay mo ba may flush o buhos-buhos? O, meron palang flush yung toilet ng bahay mo. Bakit itong mga OFWs natin, mga kliyente mo, na pinagkakitaan ninyo, bakit walang flush? So kung anong meron ka sa bahay mo, yun din dapat ang meron sa mga kliyente mo. Maliban sa mga inireklamo ng senador, napansin na rin ito na walang pintuan ang pribadong liguan ng mga OFWs. Madali lang umanong masilipan. So walang pinto, o kita dito. Kasi kung walang pinto, kita mo open o screen. O, paano kung may mga may teleskopyo doon? Pati teleskopyo sila habang naliligo dito. Pagpipestahan sila. Matapos itong mag-inspeksyon sa CR, dumiretso na ito sa mga kwarto ng mga OFWs. Dito niya nadiskubre ang kalunos-lunos na sitwasyon nitong ating mga kababayan na tila umano parang nasa kulungan dahil sa sobrang dami ng mga OFWs sa loob. Bukod kasi sa siksikan at masikip na kwarto, ramdam ni Senator Raffy Tulfo ang init ng lugar kaya ikinagalit niya ito. Ito po yung nagsisilbing bedroom. Now, as you can see, sir, naku, uminit ang ulo ko, sir. Kita mo, ilan sila? Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sa ngayon nga, mga kapatid, pinagpapawisan ako, nainitan ako. Just imagine, magsisiksikan sila parang sardinas dito. Parang city jail dito. Tapos wala sila mga cabinet. This is too much. Sa nakita ko po, hindi ito maayos yung dato sa inyo. Sorry mama, para kayo mga preso. Kawawa naman po. O, ang dami nila, oh. Sorry mama, para kayo mga preso. Kawawa naman po. O, ang dami nila, oh. Sobrang dami, oh. Ano naman po ito, first aid? Okay. First aid niya, dapat pag first aid, pag ginanito mo, may mga gamot. Nasaan yung mapa-extinguisher mo? Pinaripil ko po. Hindi pwede.
all times. Mamaya po, No. Opo, I understand po. Pasensya. Dapat may mga fire extinguisher dito kasi siksikan sila eh. Dapat nakalagay strategically sa mga lugar na in case of sunog, pwede sila mag-spray. Pasensya na po, sir. Pinag-check ko ng As you can see, tingnan nyo po, yung mga gamit, nagkalat lang dyan. Kasi nga po, wala sila mga locker. Ang iniisip ko nga po, ma'am, sana double deck man lang. Meron pong mga Sir, pasensya na po. Dati po kami nag-double check po. Ang naging problema po, number 1 po, yung mga puto. Ano sir, nagpapalasot ka lang. Saka sir, dapat wala po itong kandado. In case of emergency, pwede silang tumakas. Ma'am, ito, pwedeng may matiso dito. Ayan, oh. Papaayos na lang po namin. Grabe. Oh, ito pa po, ma'am. O, tingnan nyo. Oh, paano kung may matiso dito? So, pag nagkaroon ng sunog, matutusta sila. Yun nyo na lang yung mga bakod nyo, tapos ito open. Apa. Dapat po, double deck. Yung sa double deck, originally po ganun po talaga yung setup namin. Karamihan po talaga ng mga applicants, mas preferred po nila yung sa floor. No. Kasi yung ventilation daw po if double deck. No. Kaya nyo tinagalan double deck kasi pag double deck, konti lang ma-accommodate. Pag ito magsisiksikan, mas mainit ma'am kung dikit-dikit sila. Double deck ma'am, magkakaroon din tinatawag na privacy. Opo. At least space na ito, akin to, itong kamang ito, yung sa taas, akin to. Kapag hindi sila sa double deck, wala nang privacy. Aircon, may aircon, hindi naman umaandar. Tapos tinan mo yung isang aircon doon, wala. O, dekorasyon ng aircon. Anong naman po nito? Pagkain po. Okay. Isda. Good yan. Bawal magpalamig ng tubig, maglagay ng pagkain na hindi alam ng staff. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila pwede uminom ng malamig na tubig. Ano naman pong tubig dun sa... Saan? Kaya lang po dun sa... Water dispenser, wala naman laman. Dami-dami nila, sir. Kung akong tatanungin, 3 water dispenser. Merong mainit at may malamig. O, wala. O. Ano man ito? Parang pwede pong kainan po. Tulugan to. Kainan po yan pagka meron silang kwento. Sestahan po nila. Kaya nga, Pinapakonvert po namin ito. tingnan niyo po ito. Kainan na, tulugan pa. Ito lang pong abiling ko. I-correct niyo po. Yan o, mismo BMW sabi may violation kayo. Ako po mismo nakita ko, meron dami yung violation. Balikan ko kayo, sir. Promise. Ganito sila. I think yung ibang agency ganito rin. 10 or 9. Kasi kontra ano po akin po tumula po dito sa taas kasi nagtatrabaho po ako. 10, 11. Ibig sabihin, lahat ito sapatos mo. Hindi po, yung mga nagalis po kasi iniwanan nila yung mga sapatos na tulad po nito, mga sira na. Saka po nitong isa. Okay. Pwede mong kita sa taas. Okay po, sige po. Ilan sila rito? 8 po, 8. Wow! Masikip. Mainit. Dalawa rito, 2, 4, 6, 4, 4, 4 Ma'am, hindi pwedeng 8 rito. Period. Okay po. Wala kayong mesa. wala po. Dito rin po kayo natutulog. Opo. Ilan po kayo natutulog dito? Walo pa po dito. 8? Walo po. Ilan dito? 5? 8 plus 5. 13. Ito na naman. Ilan kayo natutulog dito? Ano po, 6? Jesus, Lord, have mercy. Grabe. 20. 20, pinagkasya mo rito. Ma'am, huwag kang tumulong kay mata. MW, kasuhan nyo itong may-ari rito, sanction nyo. Yun ang malaking pera. May ginawang kawawa, kinakawawa yung mga kliyente nila. Ang trato nyo, daig pang preso. Pasaran nyo ito. Parang ano to, tangkal ng baboy. Sorry Hindi to accommodation para sa mga OFW. Bilang isang OFW kabayan, ano ang masasabi niyo sa videong ito? Pakikomento ang iyong saloobin at pananaw. Dahil ayon sa komento ng ilang OFW, natuwa at nagpasalamat umano sila dahil alam na daw ngayon ng publiko kung paano sila tratuhin. Ika nga daw, lisensyado nga ang agency pero pagdating sa accommodation, kinawawa ang mga aplikante.